So ito na nga guys, and again, nandito na naman si DJMA para sa isang panibagong vlog. At masasabi ko guys na wag nyo akong gagayahin kasi dito sa vlog na to ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyayari sa YouTube Analytics ko ngayon. At mapansin nyo naman guys na hindi ako lagi nag-upload na like dati na every week is nakakapag-upload tayo ng 3 to 4 videos talaga. Pero nitong mga nakaraang buwan guys, no, sa loob ng isang linggo nakakapag-upload lang ako ng isang long form video. So walang shorts, talagang long form video lang yung na-upload natin guys every week. So once a week lang tayo nakakapag-upload. At guys, dito hindi ko napapatagalin, gusto kong i-share sa inyo, gusto kong ibahagi sa inyo yung analytics ng YouTube channel natin ngayon para kahit papano dun sa mga bago, mas maintindihan nila kung ano yung kahalagahan ng pagiging consistent nyo dito sa YouTube, especially sa pag-upload nyo ng content. Okay, so sa ngayon guys, naka-laptop tayo. So ipapakita natin via recorder. So ito bali guys yung ginagawa natin, naka-screen record tayo sa laptop. And then may gamit tayong isang phone na pang-record. So ang nangyayari dito guys, i-edit ko na lang siya sa CapCut, which is dito sa laptop natin i-edit. So kung pupunta tayo sa YouTube Studio, yan yung bubulaga sa inyo guys, sa akin ha. So as you can see, puro pababa yung arrow. Okay, dun sa view, sa watch time, sa revenue. So sobrang baba ng sahod natin these past few months. At ito guys, naka-record siya sa last 28 days. So meaning itong data na ito is napagkukumpara niya sa mga nakaraang araw, depende kung ano yung sakop ng last 28 days. At kung mapapansin nyo guys, no, puro pababa yung araw, ibig sabihin na mas mababa siya doon sa typical performance ng ating YouTube channel kung ikukumpara natin ito sa mga nakaraang buwan. Okay? Ang kagandahan lang kasi dito guys sa ating YouTube channel is tuloy-tuloy naman yung pagangat ng subscribers natin. Ganon din sa views, ganon din sa watch hours, ganon din sa revenue. Talagang bumababa lang po yung bilang na nare-receive ng ating mga videos and channel. So dito na tayo dediretso guys sa analytics. Okay, so guys, gusto ko maging transparent sa inyo kaya ako wala akong tinatago na any analytics sa aking YouTube channel kasi madami din tayong mga viewers na may duda pa rin dun sa mga pinapakita natin dito sa YouTube at still ako naman guys, open ako sa mga viewers ko noon pa man. So meaning, talagang pinapakita ko ito, yung analytics natin way back. Okay, hanggang ngayon naman. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, wag nyo akong gagayahin kasi baka ganito yung mangyari sa inyo, which is ayaw ko naman na mangyari sa mga videos nyo, sa channels nyo na sobrang baba nung performance na nare-receive ng mga videos natin. As you can see guys, pagdating sa views, so sobrang baba. Kung dati nakakakuha tayo ng 120,000 views, sa loob ng 28 days, ngayon guys, nasa 75 or 76k na lang. So sa watch hours guys, dito nyo makikita guys yung typical na views na nakukuha nyo dati. Okay, so dito naman sa watch hours, so dito sa subscribers, and dito sa revenue. Okay, so kung dati guys umaabot tayo ng 30,000 o sabihin natin 20,000 pesos to 30,000 pesos a month, so ngayon guys bumagsak yung revenue natin. Okay, dahil nga hindi natin masyado na pagtutuunan ng pansin yung mga video uploads natin at once a week na lang tayo nakakapag-upload. Okay, so as you can see guys, talagang grabe yung binagsak ng views natin pero still meron pa rin. So hindi naman tayo nasisiro. Ganon din sa watch time, ganon din sa subscribers, ganon din sa estimated revenue. And as you can see guys, dito sa side na to, dito nyo makikita yung nakukuha nyo na views every hour. So dito nyo siya makikita guys. So kada oras meron siyang indication kung ilan yung nakukuha nyo na views. Like for example, ito guys, no? Ngayon, 3 PM to 4 PM, so 117 views lang yung nakukuha natin. And at ito pala guys, wala pala akong shorts sa channel ko. So puro long form videos lang talaga. Okay? At alam naman natin guys na yung mga shorts is nakakatulong siya para ma-boost yung subscribers or mas dumami yung views natin dito sa YouTube. So, isa yun sa mali na ginagawa ko guys na wag nyo kong gagayahin. Hanggat maaari, gumawa kayo ng shorts sa channel nyo ngayon.
Okay, hindi ko sinasabi to guys na dahil totally mali ako. Sinasabi ko lang sinasabi ko lang ito guys sa inyo na bilang reminder na wag niyo ko gagayahin sa ginawa ko ngayong buwan kasi talagang nag-inactive tayo sa uploads. So sabihin natin talagang once a week lang tayo mag-upload dahil sa mga obligasyon natin dito sa bahay. 'Di ba? Alam naman natin na may kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong ginagawa sa buhay. So ako guys, nagiging honest lang ako sa inyo na hindi lahat magaganda yung pinapakita ko dito sa YouTube. So pati yung pagbaba ng analytics natin, gusto ko din i-share sa inyo. At ano ba yung mga reason kaya nangyayari ito? Kung ikaw ay isang live streamer or agent na naghahanap ng coins, or isa kang gamer na naghahanap ng murang PlayStation gift cards, I suggest na dito kayo mag-top up sa CocoDP. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga gift cards and live streaming platforms ang meron dito. So meron din mga games like Bloodstrike, Valorant, League of Legends, Genshin Impact, Honkai Star Rail, Mobile Legends, Identity V, Zenless Zone Zero at marami pang iba. Sa mga gusto makatipid at makakuha ng exclusive discount dito sa CocoDPs, huwag niyo pong kakalimutan na gamitin yung link na nasa comment section ng video na to. At syempre guys, huwag niyo kakalimutan na mag-login sa inyong mga Google accounts para po magamit nyo yung coupon ng mga CocoDP accounts nyo. Paalala ko lang din guys na sa mga $1 plus packages lang po gagana yung coupon na nasa account nyo. Pero tanong ng karamihan sa mga viewers ko na DJ, paano ba kami pwede makapag-top up ng Popolive coins dito sa CocoDP? I-click nyo lang po yung Popolive app and then guys, yung step number 1, ilagay nyo po yung user ID number nyo. Step number 2 is pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3 is yung payment method at kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, ang gamitin yung payment method ay yung Cocoin. Yung step number 4 naman guys, yung email address nyo at yung final step, click buy now. So guys, wala pa pong 30 seconds, makukuha nyo na po yung mga packages na binili nyo at pwede nyo pong i-check yung email nyo para makasigurado kayo. So ano pang hinihintay nyo guys, visit CocoDP today for more info sa isang YouTube channel. Pero guys, wala naman kayong dapat alalahanin kasi hindi naman ako magki-quit sa YouTube. Okay, so hindi to yung rason para mag-quit tayo kasi ako guys, totally talagang itong YouTube na to, goal ko talaga na mapaabot ito ng 100,000 subscribers, but I think hindi natin siya maabot this year. So kasi guys, now is September. So next month, October, November, December, so meron na lang tayong 3 to 4 months. Pero malay natin guys, di ba, hindi natin masasabi, malay natin na bumalik ulit ako, mas maging active ako sa YouTube. So gusto ko lang imulat kayo sa katotohanan guys, na dito sa YouTube, hindi laging Pasko or hindi laging umaapaw ng biyaya or maganda yung performance ng videos nyo. So gusto kong imulat kayo sa realidad ng YouTube na dito sa YouTube, is may mga content creators na napagdadaanan din yung ganito. So kung dati lagi kong pinapakita ko sa inyo na tumaas yung views ko, yung watch hours ko, yung subscribers ko, yung revenue ko. Ngayon guys, pinapakita ko sa inyo yung realidad or yung reality once na hindi kayo naging consistent sa mga video uploads nyo or hindi ganun masyado ka-quality yung ina-upload nyo, maaaring magaya kayo sa analytics na nakikita nyo ngayon. Alam ko sa iba mataas ito, na itong analytics na nakikita nyo, alam ko mataas ito para sa inyo. Pero ako kasi guys, napagkukumpara ko siya doon sa performance ng videos natin this past few months. Kaya ako, nalalaman ko kung bumababa ba talaga yung views natin or yung revenue natin dito sa YouTube. So as you can see guys, ayun, tignan nyo, sa loob ng 28 days, 4 lang yung na-upload ko. So 4 videos were published instead of the usual 5 to 9, which led to fewer views. So ibig sabihin guys, sa loob ng 28 days or sa loob ng 1 month, 4 lang yung video na na-upload ko. Which is dati nakakapag-upload tayo ng 5 to 9 videos a month. Okay, dati nga umabot pa ako ng 15 to 20 videos a month nung talagang 100% ng oras ko nasa YouTube. Pero ngayon guys, may mga obligations tayo na ginawa, may mga sinusubukan tayong ibang platform, kaya tingin ko naapektuhan din yung ating channel. Okay? Which is para sa akin, lesson learned siya na kailangan ko pang sipagan pa, kailangan ko pang i-balance yung oras ko kasi ganito yung mangyayari once na mapabayaan nyo yung isang social media platform nyo. Which is ayaw ko naman na maranasan nyo guys.
Okay? At kung mapapansin nyo guys, hindi man ako lagi nag-upload ng video o sabihin natin minsanan lang tayo mag-upload like once a week. Is makikita nyo naman guys na may mga videos talaga tayo na evergreen. Pag sinabing evergreen videos, ito yung mga videos na hindi nawawala ng views everyday. So for example, ito about sa monetization ito. So ito yung nangungunang video ko na magandang performance. Yung pangalawa naman is about sa Popolive, which is earning applications or earning application siya na pwede nyong pagkakitaan kung kayo ay mahilig mag-live stream, kung may talent kayo sa pagkanta, or kung ano man ang talent na pwede nyong i-showcase sa live. So pwede nyong subukan itong Popolive. So that's why tingin ko madami ding nanonood ng vlog natin about dito kasi napaliwanag natin ng maayos yung about doon sa application. And of course, itong pangatlo natin about sa 1,000 subscribers, so madaming viewers ko ang interested na maka 1,000 subscribers kaya I think na maganda yung performance ng video na ito. And the rest guys, no, about sa YouTube tips, YouTube advice, about sa Popolive app. Ayan, as you can see guys, no, so doon nagpo-focus yung video rankings natin even though hindi tayo lagi nakakapag-upload ng video dito sa YouTube. So ito guys, pinasilip ko lang ito sa inyo. No, hindi na natin itatakel yung ibang analytics ko kasi gusto ko maunawaan nyo na dito sa YouTube hindi nagtatapos sa pagtaas ng subscribers or revenue yung ano nyo dito, yung mission nyo or yung pinakang objective nyo. So dapat talaga na alagaan nyo po yung uploading schedule nyo, kung ilang beses kayo mag-upload ng shorts or long form video sa loob ng isang linggo or sa loob ng isang buwan, kasi once na masimulan nyo ang YouTube, lalo na kung naging active kayo dito at dumating yung time na parang nawala na kayo ng upload, so dun nyo mapagkukumpara yung sobrang pagkakaiba nila way back doon sa performance ng mga videos nyo dati. So ako guys, kahit papaano na-alarma ako, but at the same time, alam ko naman sa sarili ko na hindi tayo mawawala dito sa YouTube. So nagkataon lang talaga na may mga bagay tayo na inaasikaso or may mga obligation tayo sa buhay na kailangan gawin. So that's why may mga oras na nasasacrifice na imbis na ginagawa ko siya for vlogging is naiyahati ko yung oras ko sa ibang bagay, which is yun yung reality kasi guys, di ba, lalo na mga vlogger dito sa YouTube. Di ba, once nahati yung oras mo, once na hindi ka masyado makapag-focus sa YouTube, so dumadating yung point na talagang mapapabayaan mo yung uploading schedule mo at ang nangyayari, bumababa yung performance ng mga videos and channels natin. So ako naman guys, conclusion ko, hindi naman ako malungkot dun sa nangyayari sa channel ko ngayon. Para sa akin, parang wake up call siya. Diba? Yung tinatawag na wake up call na kailangan mo ulit magpursige, kailangan mo ulit na mag-focus ka sa uploading schedule mo kasi baka kung ituloy natin yung ganitong performance ng videos natin, dumating yung time na hindi na tayo magkaroon ng subscribers, hindi tayo magkaroon ng viewers, mas bumaba yung revenue natin na kung dati nakakakuha tayo ng 20,000 to 30,000 pesos a month. Ngayon, bumaba na siya ng parang 11 to 15,000 pesos. So, sobrang laki nung ibinaba niya nung nawala yung pagiging active natin dito sa YouTube. So, yun lang naman guys. So, hopefully marami kayong natutunan sa vlog natin for today at dun sa may mga duda pa. So, pinapakita ko ulit sa inyo guys yung sariling analytics ng ating YouTube channel na ito po yung reality behind our channel, behind our video. Na alam ko sa ibang yung YouTubers, sensitive ipakita itong mga ganitong bagay. Pero dahil tayo guys, nagbibigay ako ng tips and advice sa mga kaibigan natin na bago dito sa YouTube, hindi ako natatakot na ipakita ito sa inyo. So hindi ko ikinahihiya kung bumaba yung performance ng mga videos natin, but still, ang mahalaga sa akin guys is meron kayong natututunan sa mga videos ko. At kung sa tingin nyo guys, no, katulad ng sabi natin, marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe our channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, gusto ko lang i-shout out yung mga viewers natin. Ayan, so maraming salamat po sa walang sawang panonood sa mga vlogs natin this past few weeks, even though wala tayong masyadong upload, diba? So nandyan pa rin kayo at nanonood sa mga bagong uploads natin. And guys, hindi rin natin kakalimutan yung ating special shoutout sa ating mga solid members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa lahat na nagpa-member guys. Ayan, so bilang perks, ipineplex po natin sila every end of the video. And guys, meron silang tinatawag na monthly community post na kung saan pinopost natin sila sa community para mas makilala sila ng ating mga viewers, no? So,
$1 per month lang pala guys yung pa-member sa ating channel at murang-mura lang. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so pwede nyo panoodin yung lalabas na 2 video sa end screen. Actually guys, isang video lang pala at isang playlist yan. Kung medyo nabitin kayo, pwede nyo panoodin yung isang video. And then, yung playlist natin guys, pwede nyo panoodin lahat yan kung talaga namang interested pa kayo na mag-vlog or magsimula ng inyong mga channel dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.